Yung feeling na aalis ka ng bahay ng nalayas ka ng bahay na hindi mo alam saan. Pero siya, may pupuntahan siya. Pero ikaw naiintindihan kita, naiintindihan ko yung sitwasyon mo. Thank you, babe. Salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. I read a quote that said, "The universe will never give you peace in something you were never meant to settle in." And that makes so much sense. Hello everyone! It's been a while. Ang tagal na panahon na hindi ako nag-vlog and sobrang na-miss ko mag-vlog. As in, na-miss ko kayong lahat and hopefully ay nandyan pa din kayo. Honestly, hindi ko alam kung paano ko ba uumpisan tong vlog na to or saan ba ako mag-uumpisa. Hindi ko alam kung paano. Ako kasi yung tao na pala-post ako sa social media. Mahilig ako mag-share, mahilig ako mag-suggest ng mga kung ano-anong bagay. Nagpo-post din ako ng mga ibang pangyayari or ganap sa buhay ko. Pero ako yung type ng tao na hindi pala kwento ng mga personal na bagay or mga private matters sa ibang tao. Maliban na lang dun sa mga malalapit sa buhay ko, yung mga loved ones ko. So, kung sa 100% ng buhay ko, yung pinapakita ko lang dun at yung pinipili kong ipakita is 1/4 lang ng mga pangyayari sa buhay ko. So, kung ano yung mga nakikita nyo sa post or sa vlog or kung saan pa man, kung ano lang yung gusto kong ipakita. So, marami pa rin akong bagay behind the camera or behind social media na gusto ko para sa akin na lang. Basta as long as alam ng mga taong importante sa akin, yung tunay na nangyayari sa buhay ko, kiber na ako sa mga ibang tao. Pero itong video na to ay para sa mga taong nagmamahal sa akin, nagsusupport sa akin, sa mga followers ko na talagang kinakamusta ako. May mga nagtatanong talaga sa akin personally. And alam ko yun yung mga tao na nakasupport sa akin simula nung mag-start ako sa aking YouTube journey. Alam ko yun kasi nung time na nagkaroon ako ng problem, na nandun ako sa lowest point ng buhay ko, nag-private ako ng account ko sa Instagram. So kung sino lang yung mga nakafollow sa akin before, sila lang yung nandoon sa account ko. And most of the time, talagang nag-share ako ng mga bagay-bagay sa Instagram. Ewan ko kung bakit. Siguro dahil nag-business ako sa ibang social media account. And feeling ko yung Instagram is para siyang, alam mo yun, para siyang space para sa akin na makahinga ako, na, alam mo yun, separate sa trabaho na ginagawa ko. Kaya itong video na to is para ma-update yung mga taong alam ko na nag-worry sa akin. Honestly, alam nyo, ang dami ko rin naririnig na mga bagay-bagay galing sa ibang mga tao about sa akin na parang ibang storya na hindi ko alam bakit ganito yung sinasabi nila na hindi ko naman sila kilala. Pero andun na ako sa point ng buhay ko na wala na akong pakialam kahit ma-misunderstood ako ng ibang tao, as long as yung nasa core ko, yung mga taong importante sa akin, alam nila yung totoo at alam nila yung story ko. Wala na akong pakialam. Kahit i-judge ako ng ibang tao, magkwento sila ng mga mali-maling bagay, wala na akong pakialam. Doon na ako sa parang kiber. Parang wala na. Hindi na ako nagbibigay ng oras sa mga ganong bagay. Usually ganon talaga kung sino pa yung mga taong hindi mo kilala, sila yung madaming sasabihin sa'yo. 'Di ba? Compare dun sa mga taong yun lagi yung kasama mo. Sila lahat may alam ng buhay mo. Kaya ako kiber na ako. Wala na talaga akong interest sa mga ganong bagay. So, I'm filming this sa araw ng birthday ko. Ito yung aking pinaka-gift sa sarili ko. Sobrang tagal ko siyang pinapanalangin, as in every night. Kasama to sa prayers ko. Para sa akin, ano siya, freedom. Ang hirap magkwento. Ang hirap magkwento ng, alam mo yung kukwento mo siya pero hindi buo. 'Di ba? Parang hindi mo siya makwento ng maayos kasi ang dami mong mga parts na hindi sinasali. Yung ganon. Sobrang daming nangyari sa loob ng 2 taon. Hindi lang siya 2 taon. And sobrang grateful ako sa mga taong nakapaligid sa akin. Sa mga loved ones ko na nandyan. Nung mga times na sobrang andun ako sa lowest point ng buhay ko. Parang gantong mga panahon din yun. Kasi alam ko, bago ako mag-birthday yun. Ay, hindi. Around May 2022. Siya nangyari. Sobrang grateful talaga ako kay Lord kasi hindi niya ako pinabayaan nung mga panahon na yon. Kasi nga, as in, hindi ko alam. Parang nawala ng direction yung buhay ko nung mga panahon na yon. Kasi parang, andun na ako sa point na parang safe na ako. Settled na ako sa buhay.
may sarili na akong pamilya, ganyan. Tapos parang biglang magbabago lahat sa isang iglap. Yung parang mabablanko ka na lang na parang, bakit ganun? Parang, di ko alam. Basta, sobrang grateful ako kay Lord kasi nalagpasan ko lahat yun. Ang dami-dami kong pinagdaanan. May mga times na natutulala ako, tapos naiisip ko yung mga panahon na yun, and sobrang napaproud ako sa sarili ko. Kasi hindi madali yung mga nangyari sa akin. Minsan nga pa nagkukwento ako sa mga kaibigan ko, nagugulat sila, tas lahat ng naririnig ko, lagi lang sinasabi na sobrang strong ko daw. As in, hindi daw sila makapaniwala na nangyari yun, parang nakaya mo yun, parang ganun yung mga reaction nila. And ako din, sobrang proud ako sa sarili ko. Sobrang strong ko pala, parang ganun. Parang alam ko na strong ako dati, pero grabe, pinarealize din sa akin ni Lord na mas strong pa ako dun sa mga past na nangyari sa buhay ko. So, ko rin mag-thank you sa mga taong nandyan para sa akin nung mga times na sobrang nasa lowest point ako ng buhay ko. Naiiyak ako. Ano ba yun? Ba't naiiyak? Naiyak ako. Sobrang grateful ako sa mga kaibigan ko talaga. Sa family ko. And talaga sa mga kaibigan ko. Kasi, pag sa kaibigan kasi parang, hindi ko naman sila kadugo, diba? Parang hindi ko talaga sila, in reality, hindi ko sila kamag-anak. Hindi nila ako kadugo. Hindi kami related. Ganun. Pero, sobrang thankful talaga ako na hindi talaga ako pinabayaan ng mga kaibigan ko. Nandyan sila dun sa mga times na kailangan ko talaga. Thank you talaga. Naiyak ako pagka iniisip ko kasi sobrang blessed ako. Doon ako emotional. Dito talaga ako naiiyak sa ganito. Hindi ako naiiyak na dun sa mga napagdaanan ko kasi tapos na yun and masaya na talaga ako. Pero pag naiisip ko na, lalo na ngayon, pagka talagang binabalikan ko, nagsisink in sa akin na sobrang swerte ko sa mga kaibigan ko. Kasi sa family given na yun, thankful ako sa pamilya ko. Nandyan sila lagi para sa akin. Pero pag inisip mo yung kaibigan kasi, yung mga loved ones mo, ganyan, hindi sila related sa'yo. Pero, alam mo yun, nandyan sila nung mga panahon na kailangan ko. Walang hininging kapalit. Alam mo yun, meron din silang mga kanya-kanya nilang buhay. Pero, nung mga time na yun, di talaga nila ako pinabayaan. Kaya ako din na-survive kung ano man yung mga nangyari sa akin. Kasi nga, andyan sila para sa akin. Talagang, naiyak ako. Ano ba yan? Talaga ng mga panahon na yun, nakita ko talaga kung sino yung mga tao na alam ko na hindi ako papabayaan kahit anong mangyari. Hindi lang sa saya, hindi lang sa inuman, partihan, or hindi lang sa good times, pero talagang nakita ko na iba yung love din na meron sila para sa akin. Parang nagkaroon ako ng family dito na masasandalan ng mga time na yun. Kaya siguro ganun na parang wala akong pake kahit may marinig ako sa ibang tao na kung ano-anong kwento na hindi naman totoo. Mga comments, ganyan na kung anong bagay. Siguro kaya isa rin yun sa dahilan wala na akong pakialam kasi wala sila dun sa journey na napagdaan ko. Hindi nila nakita kung ano yung mga times na nahirapan ako. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog, kung ano nang napagdaanan ko. Wala sila sa mga panahon na yun. Kaya sobrang, para sa akin, invalid yung mga sasabihin nila sa akin. Hindi ko siya tatanggapin. Parang hindi ko siya, wala akong pakialam dun sa mga sasabihin nila. Kasi wala sila dun sa mga panahon na nag-struggle ako, dun sa panahon na nahihirapan ako, and yung mga kaibigan ko, loved ones ko, andyan sila. Kaya kung meron mang pwedeng magsabi sa akin na kung anong bagay, kung meron man akong pwedeng pakinggan or alam mo yun, tanggapin na comments, is yun yung nasa circle ko lang. Yun lang pinaka-importante sa akin. Kung manggaling man sa iba, wala na talaga akong pake. Manggaling man sa iba, parang kiber lang talaga ako kasi importante sa akin yung mga taong talagang solid na andyan sa circle ko. Kaya sobrang thank you sa inyo and alam nyo naman kung sino kayo at sobrang happy ako na nakilala ko kayo. Minsan nga iisip ko, ang galing talaga ni Lord kasi bago pa mangyari sa akin yung bagay na to is
na-meet ko na yung mga friends ko, naka-build na ako ng relationship sa kanila, na talagang meron ng love, and talagang parang family na. So, imagine kung yung time na yun wala akong friends, or wala akong mga mahasandalan, parang paano na, parang sobrang mas mahirap. Ano ba yan? Naiyak ang person. Yun, sana malinawan na rin kayo kahit na parang ang labo ng explanation ko, pero feeling ko naman magigets nyo na yan. Ayoko na kasing mag-mention ng kung ano-ano, pero kung meron man kayong hinahanap sa mga vlogs ko, kung bakit nabura yung mga vlogs ko before or whatever, dahil nga merong mga tao na wala na sa buhay ko at hindi na makakabalik sa buhay ko. Gano'n na lang siguro yung tamang salita para maintindihan nyo in a way. And gusto ko rin sabihin na kung nakikita nyo akong masaya ngayon, nakikita nyo na glowing ako from inside, please know na marami akong silent battles na nilaban. Marami akong mga iniyak. Nagbeg ako kay Lord na i-heal yung puso ko. And masasabi ko din na everything that I have lost is worth the peace that I have right now. Meron kang pinagdadaanan ngayon or nakaka-relate ka sa akin in a way. Kung ano man yung mga nawala sa inyo is nothing compared dun sa mga malaking bagay na darating sa buhay nyo, mga tao na papasok sa buhay nyo, yung happiness na matatanggap nyo. So, kung meron mga kayong pinagdadaanan ngayon, always have faith. Ang daming emotions, ang daming mga galit, ganun na pakiramdam, lungkot, ano pa ba, kung ano-ano. Basta sobrang daming bagay na nangyari noong mga panahon na yon. Kasi syempre, ako mismo hindi ko rin ina-expect, parang kung sino yung tao na pinaka-importante sa'yo, ganun, siya yung gagawa ng something na hindi mo ina-expect, yung ganun. Hindi ko kasi siya makwento. Ayoko na rin siyang ikwento ng, alam mo yun, detailed. Kasi, in a way, naging part din naman siya ng buhay ko. Naging part ako ng buhay niya. Wala naman din akong pinagsisihan kasi naging masaya naman din kami. Hindi na to the point na para magkwento pa ako sa public ng mga bagay na para makasira sa kanya, alam mo yun. Ang dami ko natutunan, pinakita sa akin ni Lord kung gaano ako ka-strong. Kasi, even before, ang dami ko na rin namang mga heartbreaks. Kaya lalo kong nare-realize na, kaya pala nangyari itong mga bagay na to. Kasi pine-prepare ka sa something na mas malaki. Pero mas malaki din yung happiness na matatanggap mo after mong malagpasan lahat ng mga struggles na yun. Ang dami kong realization sa buhay. Sana doon is yung life doesn't always turn out the way we planned it. And okay lang yun. Huwag mo masyado i-pressure yung sarili mo na bakit ganito, bakit ganyan. Kasi wala namang ibang may alam kung anong mangyari sa life natin, kundi si Lord. Makikita niya na lang one day na, ay, blessing in disguise pala yun. Kaya hindi nag-work yung mga gantong bagay, kaya nangyari to, nangyari yan. Kasi you are being prepared sa mas malaking bagay, mas malaking blessing sa buhay mo. Para sa akin, it all makes sense now. Sobrang happy na ako sa buhay ko. Isa rin sa mga pinakamasakit na bagay na mangyayari sa'yo is losing yourself kapag ka nagbigay ka ng sobra dun sa tao na feeling mo yun na yun and makakalimutan mo na yung sarili mo. And masasabi ko rin ngayon na lahat ng mga nawala sa akin is worth the peace that I have right now. So, sa 2 taon, walang alam yung ibang tao na kung ano bang nangyayari sa buhay ko. Parang expect nila ganito, ganyan. Pero hindi, dahil nga hindi ako nag-open up ng mga personal na bagay sa akin. Mahirap siya kasi dahil nga parang meron social media and nagbi-business ako, parang in a way, merong idea yung ibang tao sa buhay ko. Pero hindi ko siya masabi in a way hanggat hindi pa finalize lahat ng bagay. Lagpas 2 taon na nabubuhay ako ng mag-isa. And yes, ang tagal na. So, siguro iba sa inyo magugulat or yung iba sa inyo isipin na, kaya pala. Pero ayun nga, yung sinasabi ko na I don't feel the need na mag-explain kasi alam ko I don't owe anyone an explanation. And parang para sa akin, hindi naman ako artista, no? Para ibalita ko pa sa
buong mundo kung ano nangyayari sa buhay ko, 'di ba? Parang hello, parang sino ba nagtatanong? Ayoko mag-feeling. Pero ayun nga, dahil gusto ko in a way na magkaroon ng idea kayo, mga followers ko, yung mga talagang nandyan para sa akin na nagsusupport. Kaya ginawa ko tong video na to. Para na rin yung iba, wag nang magtanong, wag na kayong maghanap. Para hindi na kayo maghanap ng mga taong wala na or wala na. Hindi nyo na makikita yung mga taong hinahanap nyo. Yun lang, masaya ako kung nasan ako ngayon. I'm so grateful. I'm happy. I am loved. I am blessed. Wait nga, mag-lip tint na ako at namutla na ang person. Ayun, 2 taon na po ako or lagpas ng ay, tama ba? Hindi ko na alam, basta mga 2 years or lagpas 2 years na akong mag-isa. Ayan, mag-isa na ako sa buhay, matagal na. And ako po ay dalaga na ulit. Ayan, sana magets nyo siya. Pero ayoko na kasing mag-mention ng mga kung ano-ano kasi nga parang gusto ko good vibes lang, ganyan. Ayan, i-clarify ko din para wala na masyadong, alam mo yun, isipin or whatever. Kaya natapos yung journey na yun is hindi dahil sa akin. Yun na lang din yung sasabihin ko. Hindi ako yung dahilan kung bakit natapos ang mga bagay-bagay. Yan lang. Melody, I just need to find my way. So when I fall behind, just give me one more day to regret the words